abogado na rider ng motorsiklo, patay ng mabunggo ng SUV. Mga kaanak ng biktima, dismayado sa mali-mali umanong impormasyon sa report ng PNP. Exclusive Joan Ponsoy. Naghihinagpis ang kaanak ni Attorney Godofredo Manipod ng Dagupan City. Nasawi ito matapos umanong mabunggo ng SUV habang sakay ng kanyang motorsiklo sa Barangay 4 sa nasabing lungsod noong August 1. Parehas na direksyon ang tinatahak ng dalawang sasakyan. Galing pang Amerika ang mga anak ng biktima at dumating sa bansa para sa burol at investigasyon ng kaso ng kanilang ama. Dismayado umano sila sa mali-maling impormasyong nakalagay sa spot report ng Dagupan PNP. Iba ang pangalan ng driver. And this person is from Batista, Pangasinan, where the real driver na nakabangga sa daddy ko, and we saw it in the pictures talaga na nag-ano sa akin, na it happens to be a guy na kapitbahay namin sa Malta Village. So that's one inconsistency. There was an intentional na or honest mistake yung investigator kasi nag-rely siya dun sa ORCR para sa pangalan ng driver. But it turned out na yun palang ORCR na yun is from the previous owner pa kasi second hand na nabili yung sasakyan. So ngayon nagkaroon ng amendment and nilagay as addendum. Hindi rin umano tukoy sa spot report kung sino ang anak ng biktima na nakipag-areglo sa kaso. So who is the son that nakipag-negotiate? Sabi ko, anong pangalan niya? What's the driver's license? You have to, paano may areglo na matay ang father ko? We're not after the money, but I think it's to give justice to my dad. Nakikipag-ugnayan na raw sa mga kaanak at PNP ang driver na nakabangga sa biktima. Palaisipan din ngayon sa pamilya ang mga nawawala raw na pera, baril at iba pang mahalagang dokumento sa vault sa bahay ng biktima habang ito'y nasa pagamutan. Tinitignan ngayon ng pulisya kung may kaugnayan ito sa kaso. Nais ding matiyak ng kaanak ni Manipod ang posibilidad ng foul play sa pagkamatay ng biktima. Binigyan ko naman sila ng assurance na for deep conduct of deeper investigation sa mga claim nila, and andito lang naman ang kapulisan para tumulong sa nila. Joan Ponsoy, naghahatid ng Balitang Amyanan.